Hi everyone! Welcome to Mystic Queen PH at ito ay ang gabay ngayong April 1, 2025. So this is pick a card or pick a pile reading, pick a group reading. So may dalawang groups dito. Maiksing reading lang naman to kasi this is just a daily reading or gabay for you. So pipili tayo ng mga cards for group 1 and group 2. So habang nagse-select ako ng mga cards, isipin nyo na, pakiramdaman nyo na kung group 1 ba kayo or group 2. So this is group 1. And this is group 2. Okay, so kukuha tayo ng message ng love ng money, career, finances message for group 1, and then this is for group 2. So kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check niyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please like, share, subscribe. At comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Sa love life naman, kuha tayo ng dalawang cards. So, this is group 1 and this is group 2. Okay. So, ready na ang ating mga cards. So, pumili na kayo. Group 1 ba o group 2? Ayan, pakiramdaman nyo na. So, kung hindi pa kayo makapili, pause nyo na lang yung video. At kung nakapili na kayo, dumiretso na kayo sa reading. So, para sa mga group number 1 muna, unahin natin yung ating mga group 1. Sintinan natin ang gabay sa inyo, group 1. You have the 3 of Wands, the Queen of Cups, the 9 of Pentacles, the Queen of Pentacles, and the 2 of Swords. Wow! So, group 1, mukhang talagang ang nagiging focus nyo ngayon, trabaho nyo, career path ninyo, kung paano nyo mas palalawakin pa, no? Palalaguin yung kung ano yung meron kayo ngayon. I'm seeing here financial stability, financial independence. However, meron ditong decision na gusto nyong gawin, no? Yung iba maaring gusto nyong mag-abroad, pwedeng gusto nyong lumipat ng trabaho or magbago ng career, no? With the Queen of Cups, you are following, parang pina-follow mo na ngayon yung passion mo. Pina-follow mo yung kung saan ka masaya, saan ka nag-e-enjoy, and I think the more na yun yung pipiliin mo, the more na mas magiging masaya ka or satisfied ka at mas magiging productive ka pagdating sa trabaho mo, sa career mo, or sa business mo. And financially, you don't have to, hindi mo kailangan problemahin yung financial needs mo, ng family mo, kasi very stable yung energy for you, no? Maari lang na meron ngayong, pwedeng may offer sa'yo, like an offer for an opportunity like outside of your comfort zone, kasi this is about expansion, no? Discovering your other potentials na pwedeng you are trying to consider kung gagawin mo ba siya, ipupursu mo ba siya. Meron ditong energy ng water sign, tsaka ng earth sign. So, Taurus, Virgo, Capricorn, tsaka Cancer, Scorpio, Pisces. So, tinan natin yung money. Uy, divine calling. Sabi rito, your true destiny unfolds as you explore your ideas and inspiration. Things around your career are aligning towards your divine calling. Oh my God. Ina-align or naka-align ka ngayon sa iyong divine calling. Kaya naman nandun yung yung happiness, nandun yung contentment for you. And for some of you, itong divine calling na to is like, kailangan yung pagdesisyonan kasi pwedeng sa ngayon, okay ka na sa sitwasyon mo, pero meron pang igaganda yung sitwasyon mo na yan. So, it's up to you.
You are about to change how the games are played. You are unstoppable in creating your own opportunities. So, ikaw mismo yung nagkikreate rin ng opportunities para sa'yo. So, ito yung stepping out of your comfort zone. Okay? So, some of you, maaring meron kang pagkakataon ngayon na mag-explore pa ng ibang potentials mo. So, sa love life, you have trust. Your faith in this relationship is needed. So, maaring ngayon, pinagtitibay nyo yung tiwala nyo sa isa't isa ng iyong karelasyon. Kasi mukhang hindi mo nakukuha sa ngayon yung ine-expect mo sa relationship mo. Kasi meron ditong one-way, this is a one-way relationship that needs balance to succeed. So, pwedeng you are dealing with someone na hindi siya ganun ka-open sa'yo or parang hindi niya na ibibigay yung dine-deserve mo. Or parang feeling mo mas ikaw lang yung nag-e-effort sa relationship na to. So, it's for you to see kung worth it pa ba na magstay sa relationship na to. Kung talaga bang magtitiwala ka pa sa relationship na to na this will move forward, no? So, maaring isa rin to sa major decision na gagawin mo. So, you just have to be open to this person, no? Dun sa gusto mo na mangyari. Kasi pwedeng nag-expect ka lang pero wala siyang alam sa mga expectations mo. So, kailangan talaga open kayo sa isa't isa. Okay, so that's your reading group number 1. So, let's go naman sa reading ng group number 2. Okay, gabay para sa mga group number 2. So, let's see. You have the Hanged Man, the 6 of Cups, the 8 of Wands, the Ace of Pentacles, and the Page of Cups. So, meron ditong parang feeling stuck energy, no, sa inyo, group number 2. Kasi parang you are rethinking of the things that you've done in the past na parang ito yung nagiging dahilan para sa'yo na hindi maka-move on or hindi maka-move forward. Maaring walang closure, no? So, pwede itong relationship na wala kayong closure ng person mo, or sa trabaho na hindi ka maka-move on kasi maaring hindi ka pa sigurado kung talaga bang ile-let go mo na tong career or business or trabaho na to start something new. But I can see here na merong magsisimula sa'yo anytime soon. And ito'y mabilis na magbabago, mabilis na mangyayari para sa'yo. With the Page of Cups, this is something that is going to be close to your heart, na talagang i-nurture mo, aalagaan mo. So, we have the energies of water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, especially Pisces energy. Yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng pagbabago ng perspective sa buhay, no? Maaring iniisip mo, ano ba talaga yung gusto mong direction na tahakin? Kasi meron talagang pumipigil sa iyo ngayon, no, na simulan or gawin or mag-take action sa mga bagay na gusto mong gawin. Dahil parang yung iba sa inyo may guilt, no, na parang you are feeling guilty na bakit iiwanan ko na lang yun, or parang baka magkamali lang ako. Alam mo yun, sa misa naguguluhan tayo sa gusto nating gawin. And yung iba nagkakaroon ng over-analyzing ng situation, kaya hindi sila nakakapag-desisyon. But what I see here with the 8 of Wands, eventually, makakapag-decide ka, no? This is a very fast-moving energy. This is also good news. Maaring meron ka marireceive na good news na pwedeng ito ay magiging senyales or symbol or sign sa'yo na, okay, ito na, simulan mo na to with the Ace of Pentacles. This can be a new relationship, a new job, or a new career path na gusto mong i-pursue. So, you have impractical. So, yung iba sa inyo maari kasing nasa sitwasyon kayo ngayon na parang, alam mo, may pagka-delusional pagdating sa trabaho or finances or career na iniisip nyo na, maayos to, or ito yung plano mo pero hindi naman siya aligned doon sa resulta na gusto mo. 'Di ba? So, that's why sabi rito, your dreams are too good to achieve at the moment. You may need to recalibrate to see if it's doable, no? Kung magagawa mo pa talaga yan or suntok sa buwan yan sa ngayon.
considering your present situation. Yes. Kasi minsan kailangan maging practical tayo na, okay, ito bang 1 million ay kaya mong kitain sa loob ng isang buwan kung ganito lang yung effort na binibigay mo sa trabaho or sa career mo or sa sources of income mo. 'Di ba? So, doon mo malalaman kung practical ba talaga yung mga plano mo. Ayan, you may be getting too emotional at the moment that you are losing control of your career and finances. Stand up and come back stronger. So, ayun, minsan, yung feelings natin, yung personal nating buhay, naapektuhan yung productivity natin sa trabaho. I mean, tao lang naman tayo, ganun naman talaga. May pagkakataon na broken tayo or meron tayong challenges na pinagdadaanan, whether sa relationship man yan or nakakaapekto sa emosyon natin. Yun nga lang, may pagkakataon na nadadala natin sa trabaho yan at naapektuhan yung performance natin. So, you might want na i-separate yun para at least hindi dalawa yung nagiging problema mo. Na, halimbawa, may problema ka na sa relationship, tapos pati sa trabaho, dadalhin mo, 'di ba? So, kailangan mag-set ka ng boundaries dyan at magkaroon ka ng self-control and discipline na pagtrabaho, trabaho talaga. So, you have honeymoon and ex-lover. Oh my God! So, yung iba sa inyo, maaring naapektuhan kayo ng relationship nyo in the past. Maaring itong person na to ay nagpaparamdam na naman, no? With a page of cups. Kasi ito, may energy na ng past, tapos may ex dito, tapos ngayon naguguluhan ka na sa nararamdaman mo, bibigyan mo ba siya ng chance? Kasi parang gusto mo pa rin siyang makasama. Oo. So ngayon, kailangan pag-isipan mong mabuti kung ano yung magiging impact niyan sa mga decision mo. Lalo na, depende na kung ano yung sitwasyon ngayon ng ex mo. Meron na ba tong bago? Or meron bang maapektuhan kung babalikan mo siya, kung sigurado ka ba talaga. Kasi kung walang nagbago sa relationship nyo or sa mga ugali nyo at yun pa rin yung magiging problema nyo, parang waste of time lang yan, no? So, kaya kailangan mo talagang i-analyze yung situation mo sa relationship mo bago ka bumalik sa ex. Okay? So, that is your reading group number 2 and that ends your gabay ngayon. Thank you so much and see you again.